Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Sa press briefing na ginanap sa San Fernando City, Pampanga noong June 25, 2025, sumagot si VP Sara sa tanong ng isang media personnel tungkol sa final na pagtutol ng ICC prosecution sa isinumiting petisyon na interim release ni PRRD. Matapos ang press briefing, nag-publish ng balita itong The Manila Times na inalmahan ng Office of the Vice President dahil sa maling ibinalita nila na pinamagatan nilang Sara, why would drug war victims families object? Ito nga po ang inilabas na statement ng Office of the Vice President on the misleading headline by The Manila Times. Ayon nga sa OVP, ang article ng The Manila Times falsely claimed na hindi raw naintindihan ni VP Sara kung bakit ang pamilya ng drug war victims ay kontra sa petisyon ni PRRD for interim release sa ICC at sinasabing hindi maganda ang kondisyon ngayon ni PRRD. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Now, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag pirinan siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya nyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, magkikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Ayon nga sa statement na inilabas ng Office of the Vice President, itong headline at pangunahing paragraph ng artikulo ng The Manila Times ay mali, malicious at inaccurate. In-address lamang ni VP Sara itong isa sa mga basehan na binanggit ng prosekusyon na ang pahayag galing sa miyembro ng pamilya ng akusado kabilang na si VP Sara ay nagmungkahi umano na kinidnap ng ICC si PRRD. Ito ang naging pahayag ni VP Sara na ginawan ng maling balita ng Manila Times na ayon sa na-publish nila, ang pahayag na ito ni VP Sara umano ay para sa pamilya ng mga biktima. Ito ang klarong pahayag ni VP Sara. Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Ang pahayag na ito ay para sa katayuan ng ICC prosecution at hindi para sa pamilya ng mga complainants na ibinalita ng Manila Times.
Ayon sa statement na inilabas ng Office of the Vice President, we urge the management of the Manila Times to immediately issue a correction and publish an erratum, especially given that the article was featured as the banner story in its 26 June 2025 print issue. Nag-remind din ang Office of the Vice President sa colleagues sa media to uphold the highest standards of accuracy. Ang mapanlinlang na salaysay ay nagsisilbing baluktutin ang pag-unawa ng publiko sa mga mahalagang issue at isang malaking kasiraan sa responsableng pamamahayag. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan, kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senrisa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Dumako naman tayo sa pinag-uusapan ngayon sa social media. Biglang lumutang ang umano'y tanim witness at binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros para idiin sa kanyang kaso si Pastor Apollo C. Quiboloy. Magkahalo ang opinyon ng taong bayan sa ibinigay na pahayag na in-upload sa social media na si alias Rene. Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yon, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Reach out doon sa bumaliktad na testigo. I have to check pa further, no, because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So I will find a way kung paano ko ba siya makontak, no? Kaya para he can help us, no? I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to conduct due diligence also. So kung masatisfy ako, then we will move from there. Attorney, kilala ho ba ni Pastor Quiboloy itong bumaliktad na witness? At ano ho specifically ang reaksyon ni Pastor sa development na ito? Hindi ko natanong specifically kung kilala niya, pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI, hindi ito na-assign sa SMNI before, na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, maganda ito kaya para mapalakas natin yung ating CUP na itong kasong mga ifinail against kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. Ayon kay Attorney Torion na lawyer ni Pastor Apollo Quiboloy, maaari daw itong makatulong si alias Rene sa kaso. Pero ayon kay Attorney Torion ay susuriin muna nilang mabuti ang mga naging deklarasyon nitong si alias Rene. Kumpirmado naman daw na dati itong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ pero hindi naging parte ng SMNI. Ito naman ang reaksyon ni Jerry Kakanindin na isang supporter ni Senator Risa Hontiveros. Ayon sa kanya, there's an ongoing demolition job against Senator Risa. Not sure why. Maybe they fear the thought that if and when she runs in 2028, she would beat the DDS standard bearer, whoever that might be. Maybe they're scared of the realization it was Risa who works behind the scenes in the hugely successful Senate runs of BBM, Kiko, as well as Akbayan. Defend Senator Risa against false information that's being spread against her.